Kapag tayo ay nababalisa kung ano ang ating kakainin, iinumin o daramtin, ito ay nangangahulugan na sa kailaliman ng ating isip ay nakadepende tayo tangi sa ating sarili. Dahil alam natin na ang ating sarili ay posibleng mabigo na kamtan ang mga pangangailangang ito, tayo ay nababalisa. Sinabi ng Panginoong Hesus ang solusyon sa problemang ito. Sinabi niya, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang una nating dapat hanapin ay Diyos upang siya ang maghari sa atin. Ibig sabihin, magtiwala tayo at magdepende sa Kanya na tugunin ang lahat ng ating mga pangangailangan. At ipinapangako niya na ang lahat ng ito ay Kanyang idaragdag sa atin. Ang pagdedepende sa Diyos ang sentro ng buhay Kristiyano. Inaalis ng mananampalataya ang kanyang focus sa kanyang kapusta-kakayahan at itinutuon sa Diyos na pinakamakapangyarihan na may-ari ng lahat ng bagay. Kung ang Diyos ang naghahari sa atin at tayo ay nakadepende sa Kanya, hindi natin ikatatakot ang pagbibigay sa mga nangangailangan. Alam natin na habang tayo ay nagbibigay ay hindi nagkukulang ang Diyos sa pagdaragdag ng ating mga pangangailangan. Ang ibinibigay niya sa atin ay siksik, liglig at umaapaw, kaya tayo ay may kakayahang magbigay. Sinabi ni Apostol Pablo, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Pansinin na ang ipupuno ng Diyos ay para sa bawat kailangan natin. Ang ipupuno niya ay magbumula sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian, at ito ay ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pangako ay hindi lamang katugunan sa ating espiritual na pangangailangan. Kasama sa tinutugon ng Diyos ay ang ating mga pangangailangang pisikal, emosyonal at profesional. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita ng anumang mabuting darating. Siya'y maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Kaya't napakahalaga na sa Diyos tayo magdepende at hindi sa sarili, dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, Diyos ng pag-ibig at Diyos na ang kalooban para sa atin ay laging mabuti. Ang pagdidepende sa Diyos sa katotohanan ay pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Tayo ay kailangang mamuhay na nananalig sa Diyos upang hindi manghina ang ating loob. Sinabi ni Apostol Pablo, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas sa pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, alam natin na ang ating mga kapighatian ay pansamantala lamang at hahalinhan ng Diyos ng walang hanggang kaluwalhatian. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian,
para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang paraan ay ang pagtingin natin hindi sa mga bagay sa kasalukuyan na ating nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita na ipinahayag ng Diyos na ginagawa niya. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan.